Episode 185 na tayo na FPJ's Batang Quiapo, mga kapamilya. Papauwi na nga ng bahay itong sinatindeng sa Kasinoy, no? Nakasalubong nila itong si Michael at tinawag nga ni Noy. Sabi niya, kamusta ang mga pag-aayos sa itim na Nazareno? Okay na po ito. Ready na po para sa prosesyon bukas. O ngayon, bigla na lang nakasalubong si Cap dahil nga si Kapitan nagpapaalala na magsuot nga ng face mask. Ngayon, sabi naman ni Tinding, eto okay lang po Kap. Sabi naman ni Kapitan, nasan ba si Marites? Nasa presinto ho, pinuntahan po yung asawa niya. May nabalitaan kasi ako sa presinto, nagkagulo daw. Wala akong balita tungkol kay Tanggol. Sabi naman ni Tinding, paano na yan? Sabi naman ni Kapitan, hayaan nyo Tinding, Noy. Kapag meron akong nabalitaan, sasabihin ko kagad sa inyo. Samantala, ang Red Phoenix nagkakaproblema. Sinabi ni Angkong, kinakailangan daw talaga mabayaran nila si Ramon dahil utang nila ang lahat kay Ramon sa pagkakaroon ng negosyo at siya rin ang dahilan kung bakit sila nakalaya. Ngayon, sabi naman ni Roy, kasalanan talaga ni Mr. Wu yan eh. Yan tuloy, nagkaroon tuloy ng samahan daw at galit sa atin si Ramon. Sabi naman ni Angkong, huwag na kayong mag-alala. Pinabalik ko na muna si Mr. Wu sa Hong Kong. Ako na mismo nag-ayos ng flight ticket niya. Ngayon, kinakailangan natin gumawa ng paraan. Kinakailangan mabayaran na natin agad si Ramon. Kahit anong mangyari. Sabi naman ni Roy, meron pa tayong natitirang dyan. Gamit nga, yung shabu. Kailangan doon yung kontakin si Mr. Salazar. Samantala, ito namang si Tinde nag-aalala. Sabi naman ni Noy, pinag-awayan yun ni Marquez pinagtalunan yun kaya nga, kinakailangan na alis tayo na hindi niya alam. Bukas, pista pa ng Nazareno. Hindi natin niya maasikaso sa isang araw pa. Sabi naman ni Noy, kaya nga, aalis tayo nang hindi nalalaman nila. Lalo-lalo na ni Seridor, nako, yung manugang mo. Pag nalaman niya, papalayasin tayo. Matatanda na tayo, Tinding. May hina na mga tuhod natin, sabi naman ni Tinding, no. Alam mo, Noy, kahit tumira ako sa bangketa, kakayanin ko. Wala akong pakialam kahit mapalayas ako, no. At saka, huwag mo na akong isama sa ating dalawa. Alam naman natin na ikaw lang naman ang may rayuma. Nakakatawa talaga itong dalawang to So ito na nga, inayos na ni Roy, sinalansan na yung mga natirang shabu sa may paleta. Sabi nung isa, yan na ba yung lahat? Oo, bahala na. Dadalhin ko na to kay Mr. Salazar, sabi niya. So, biglang tumawag po si Ramon para ipaalala na kinakailangan babayaran na siya bukas ng 150 million. Ginalit daw kasi siya, kaya ito yung kinahinatnan. Ngayon sabi naman ni Roy, baka naman po pwede pabigyan mo pa kami ng panugit ng ilang araw. Hindi na. Sinagad nyo ko, binastos nyo ko. Sagaran na ang ginawa ninyo. Kaya kailangan bayaran nyo ako, hindi, magkalimutan na tayo. Sabi niya, tinakot niya. Sabi naman ng isa, kamusta na pag-usapan ninyo? Sabi naman ni Roy, hindi ko na alam ang gagawin ko, nalilito na ako. Pero gagawan ko yan ng paraan. Kailangan mabayaran natin si Ramon sa kulang natin sa kanya. Sabi niya, naguguluhan na talaga si Roy. Hindi niya na alam ang gagawin. Samantala, eto na yung mga grupo ni Roy, mga Red Phoenix. Meron silang meet up sa lugar na to ni Mr. Salazar. Nagkita na sila, ayan na, harapan, kaliwaan, bigayan. Sabi naman ni Mr. Salazar, kamusta Roy? Dala mo na ba yung mga in-order ko? Opo, Mr. Salazar, nandito na. Nasan yung pera? Ayan na, inabot na yung pera. Ayan nakalagay ang daming pera. Nakalagay sa bag. Tapos ito na, ibinigay na ni Roy yung dalawang maleta. Ayan na. Tapos noon, pinakilala niya muna yung anak niya. Kaya English speaking. Tapos noon, nung nirequesta na ni Mr. Salazar yung laman ng attache case, ng briefcase, nakita niya na kakaunti lang ang laman. Sabi niya, hindi ito ang napag-usapan natin. Kulang ito. Nagalit siya, no? Sabi naman ni Roy, Mr. Salazar, alam kong kulang yan. Yun na lang po ang natira sa supply
Hayaan nyo, pagbibigyan ko kayo. Sabi niya, dadalan ko kayo ng kulang bukas. Kasi bukas pa ang shipment. Sabi niya, na, nagkatutukan na sila ng baril. Nagkahandaan na. Ngayon, nadis naman niya itong si Mr. Salazar. Pinagsabihin niya na masasakit na salita si Roy. Sabi niya, wala kang kwenta. Diba, para bang ibig sabihin, gahaman nga sa pera. Sabi naman ni Roy, magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo, Mr. Salazar. O ba't hindi? Sabi niya, no? So, nagkagalit na talaga sila. Nagkasiraan na rin sila eh. No? Tapos, ito namang si Mr. Salazar, inutusan yung anak niya na bawiin yung pera. Kunin yung pera. Eh, lumapit siya. Inidlat niya yung bag. Tapos, pinigilan ni Roy. Sabi niya, amin na to. Kasi desperado na sila yung Red Phoenix eh. Kinakailangan na nila magkaroon ng pera eh. Tapos binaril niya agad yung anak. Tinamaan sa dibdib. Nabarilan sila. Ang lalakas ng mga tauhan ng Red Phoenix. Ang daming natira. Ubus yung mga tauhan ni Mr. Salazar eh. Papaatras sila eh. No? Tapos sina Roy naman paabante. Sasakay na sila ng sasakyan. Nagkagulo dyan sa kalsada na yan kaso nagpe-prepare pa naman ng mga tao para sa pista ng Quiapo. Ayan no. May tama yung anak niya hanggang sa nakatakas na nga sila. Tapos sabi ng mga tauhan ni Roy, boss, alis na ho tayo. Malayo na ho sila, nakatakas na sila. Tapos umuwi na nga sila, no? Umalis na sila dahil nakatakas nga yung target ng kalaban nila. Ayan na. Samantala itong si Narigor, nakauwi na nga ng bahay. Diretso agad sa loob. Ito namang si Tess, nakita niya yung mga nag-aayos ng itim ng Nazareno. Meron kasi siyang naaalala kaya nanghihina talaga siya, di ba, kapag sasapit ang pista ng Nazareno. Ayan, hindi niya na pinansin kasi si Santino nakakahalata, di ba? Na para bang may problema si Marites. Ngayon, nung pagpasok ni Rigor, diretso agad sa kwarto, sabi niya, sumunod ka sa akin. Tapos sabi naman ni Tindeng, Camille, kamusta ka na? Okay naman po ako, Lola. Ano ba kasi nangyari? Sabi naman ni Marites, eto kasi nagreklamo yung mga magulang ni Camille. Sabi nila binugbog daw siya ni David. Sabi naman ni David, aksidente lang nangyari. Aksidente? Yung mukhang niya ni Camille, aksidente pa. Alam mo naman yung ugali ng anak mo. Napakawalang ya. Kaya nga inaalam ang dahilan, di ba? Tinding. Kasi gusto ko talagang malaman. Sabi naman ni Camille, tita, pasensya na po kayo naistorbo po kayo ng mga magulang ko. Ano ka ba, Camille? Okay lang yun. Kami nga dapat humingi ng dispensa sa inyo dahil naargabyado ka ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko ang katotohanan at hindi ko kukonsintihin kung sino ang may mali. Sabi niya. Ngayon eto na, sabi naman ni Rigor, bakit mo yung ginawa kay Camille? Ba't mo yung pinagbuhatan ng kamay? Magsabi ka ng totoo. Gusto ko, puro katotohanan sabihin mo, sabi ni David, no? Hindi ko naman talaga sinasadya Pasensya na po. Sige sabihin ko na nahuli niyo kasi ako na may ka-textmate na babae. So ganun, may babae ka pala. Pero hindi ko naman po sinasadya Alam niyo po ba, natuto ko sa sinabi niyo dati na kapag natuto sa kamalian kailangan magtanda, diba? Kayo nga yung tinitingala ko rito sa bahay ayokong biguin kayo, kaya po pinagsisihan ko ng lahat, sabi ni Rigor, no? Isa pa, tigilan mo na yung babae niyan, sabi naman ni David, no? Ito, tatapusin ko na po yung connection ko sa kanya, sabi naman ni Rigor. David, dali ka. Ito lang masabi ko sa'yo. Sa 3 anak ko, ikaw lang ang pinagtayaan ko. Kaya umaasa ko sa'yo na hindi mo ko bibiguin. Niyakap niya, no? Mahal na mahal niya talaga si David Samantalang yung mga kaibigan, sabi, Ting, punta mo muna sa Tanggol para naman may kausap. Lumapit si Ting, sabi niya, Tanggol, ang lalim na iniisip mo Sabi ni Tanggol, hindi ko na alam ko anong gagawin ko. Nanghihina na ako, Ting, sa mga nangyayari. Siguro pinaparusahan na ako ng Diyos. Pinagsisihan ko talaga yung ginawa ko kanina. Sabi naman ni Ting, di ba sabi naman ni Chib Espinas, masamang tao yun. Masamang tao naman yung mga namamatay yung mga pinapapatay nila. Kaya wag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano.
Huwag mo nang isipin yun, huwag mo nang problemahin yun. Ipasa Diyos mo na lang, ipagdasal mo na lang. Sabi niya, no? Sa ngayon, hindi na ako salita pa ng kung ano pa. Wala na ako iba pang sasabihin kundi mag-ingat ka na lang sa mga susunod mong lakad. Kaya sabi kasi ni Tanggol, alam ko kasi na oo nga nagtagumpay ako sa mission ko kanina. Kaya alam ko hindi ito magtatapos dito lang. Alam ko may kasunod pa to. Hindi sila titigil. Kasi baka sa susunod na paglabas ko, hindi na ako makalabas pa dito. Baka yun yung araw na ikamamatay ko. Kaya sana ipinagdarasal ko na lang talaga ang kaligtasan ko. Dahil wala na, iniwan na ako ng pamilya ko. Pati si Mokang. Iniwan na rin ako, pinabayaan na ako. Di ko na alam kung ano pang magiging kahinatnan ko ito sa ng Zelda. At kung hanggang kailan ako mabubuhay o hanggang kailan ako makakalaya. So, ito yung mga dapat natin pakatutukan sa mga susunod na episodes ng FPG's Batang Quiapo mga kapamilya. Patuloy ang paghihiganti ni Mr. Salazar dahil nga napatay ni Roy yung anak niya. Dahil nga sa sobrang galit, kinontak niya si Chief Espinas. Babayaran niya ito ng malaking halaga kapalit ng mga buhay, di ba? Papatayin nila ang buong Red Phoenix. Naku po, kaya nung nalaman nito ni Tanggol, talagang porsigido siya na ubusin ng Red Phoenix dahil ito ang dahilan kung ba't siya nakulong. Di ba kung ba't sila nakulong? Ang ganda na nalalo mga kapamilya. Kaya wag natin itong palalagpasin at dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPG's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po and God bless us all.